I-recap ulit natin para hindi natin makalimutan. At sa ating pag-uwi, sa ating tahanan, dala-dala po natin yung natutunan natin na, ay kilala ko nga pala si Jesus, kailangan ko siyang i-share sa pamilya ko. So unahin po natin yung pamilya po natin at wag po nating hahayaan na tayo, ang layo na natin sa pananampalataya, sila naiiwan na pala. So kung ngayon ini-equip ka pa lang ng Panginoon habang nagdi-discipleship kayo, pwede na po tayong mag-share ng paunti-unti sa pamilya po natin na mag-conduct kayo ng Bible study kahit online. Kasi ang labanan ngayon online na eh. Yung yung mga iba na hindi mananampalataya, alam niyo po ba, may napanood akong video kahapon. Ang sinishare niya about lies, about Jesus. Sabi niya doon na hindi daw Diyos si Jesus. Kung sila sobrang sipag sa pag-share, ba't tayo mga Kristiyano na alam natin yung katotohanan, dapat mas maging masipag din tayo. So wag na po tayong katulad nung last week na tamad-tamad pa rin tayo, di kaya pinagpapaliban natin yung dapat nating gawin. So kailangan paglabas natin sa bahay-sambahan, tina-challenge ko kayo, mag-share po tayo sa pamilya natin. Kung sino, kahit isang tao lang yung sharean mo sa pamilya mo, i-share mo. Huwag mo hahayaan sa sarili mo na nalalaman mo yung katotohanan tapos hindi mo share. So para siyang ilaw na nilagay mo, lampara na inilagay mo sa ilalim ng lamesa o katre ba yun? Kama. Yun. Kasi pag nilagay mo doon, syempre, ang mailawan lang doon sa ilalim, sa madilim. So, dapat yung mga ilaw po natin, nakikita siya, hindi siya tinatago. So, yung pagiging ilaw po natin bilang mga nakapakinig ng Word of God, kailangan po natin mag-share. Kasi hindi darating ang Panginoon kung hindi lahat naaabot ng Word of God. So maging excited tayo sa pagdating ng Panginoon kasi yung mga paghihirap natin dito, hindi na natin mararanasan pag dumating na ang Panginoon at kasama na natin siya sa kanyang kaharian. So yun yung maging excitement tayo kasi baka ngayon parang hindi kayo excited na makita yung Panginoon dahil natatakot kayo, hindi tayo sure kung sa langit ba yung punta natin o hindi. Pero tandaan po natin, ang Panginoong Yesus, binigay niya yung sarili niyang buhay para sa atin, para tayo ay matubos. So ibig sabihin, kapag natubos na tayo, redeem na tayo, meron po tayong buhay na walang hanggan na aasahan. Yun po yung pananampalataya. Manampalataya po na tayo ay makakasama sa kaharian ng Lord. Na huwag po tayong magduda